ang daming tanong ng taong bayan. Bakit si Senator Bong Revilla ang pinuntirya samantalang ang tinuturo ng mga 18 Marines etong mga congressman, 'di ba? Hinahatiran pa mismo nila ng pera at eto mga pare ha, hindi lang basta hinahatiran, hindi lang basta tinuro, detalyado yung mga sinabi nila na kung saan, anong oras, anong petsa, may picture, may ebidensya. Pero bakit si Senator Bong Revilla ang tinarget nila? Naku po, yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga pare. Pero umpisahan muna natin yan dito kay Boying. Eto mga pare, pag-usapan natin to si Boying. Boying versus Boying. Hindi ko na nilagay yung ah, yung article ay yung nakasulat Hindi ko na nilagay pero eto yan mga pare. Ombudsman Remulla versus DOJ Secretary Remulla. Before, ang sinabi niya noon, we are not members of the ICC. So whatever relationship with the ICC is on an arm length basis. If we have to talk to them, okay, if we talk to them but we have never spoke to them. O, 'di ba? Hindi daw, wala daw tayong hindi daw tayo member ng ICC, malinaw 'yan before. Nung ano pa siya niyan, DOJ pa siya niyan, mga pare. Pero neto na siya ngayon, ombudsman na siya kasi naalala niyo yung sinabi o yung interview ni I think Jessica Soho 'yon kay kay pangalan nitong aso na to, si Trillanes. Sabi ni Trillanes, kasi tinanong siya ni Jessica na nag-usap daw ba kayo, nagkita-kita ba kayo sa na pag-usap kayo sa ICC? Sabi ni Trillanes, walang ganyan. Hindi kami nakipag-usap, walang meeting na ganyan. Ngayon, tinanong si Remulla kung meron bang meeting na ganyan. Alam nyo kasi mga pare, pag nagsisinungaling kasi, nanguhuli din yan bandang huli. Tignan mo nga, itong si Trillanes, halatang sinungaling. Itong si Remulla, halatang sinungaling. Putang ina, ito, bandang huli. Nayari sila. Totoo yun. Sabi dito after, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel ng ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan kasi mga Pilipino ang mga testigo na to. Yan yun. Yung mga sinasabi nila na nagtestigo diyan kay Pangulong Duterte dun sa ICC, ayan yung sinasabi nila na protektahan. Sabi ni Boying Remulla noon na hindi kami member ng ICC. Makikipag-usap kami pero hindi kami makakapagkasundo. So ano to? Bakit parang may usapat sila na kailangan protektahan itong mga miyembro o yung tinatawag natin na testigo daw ng laban sa war on drugs, yung EJK nga. Eto si Boying Remulla, hindi lang si Trillanes yung pinahiya niya, pati yung sarili niya pinahiya niya. Ayan yan mga pare, anak ng puta kasi mga demonyo Mga demonyo tong mga to. Diba? Ganyan kasinungaling tong mga to. Kaya nga maniniwala pa kayo mga pare dun sa binibintang nila o kinaso nila kay Senator Bong Revilla. Maniniwala pa kayo yung sarili nga nitong mama na to at yung kasama niyang si Trillanes puta pinapabulaanan niya. 'Di ba? Hindi na sila magkatugma ng mga sinasabi. Kaya nga alam niyo mga pare, gusto ko lang pag-usapan to. Alam naman natin hanggang ngayon patuloy pa rin yung mga, alam nyo na, yung mga panawagan ng marami na patungkol sa kaso ni Senator Bong na tama at patas na paglilitis. 'Di ba? Pero habang tumatagal kasi parang dumadami pa yung tanong kaysa sa sagot. Isipin nyo to mga pare, ganito yan ang isa sa mga kaso na ibinabato o sinampa kay Senator Bong Revilla malversation. Ano ba yung malversation? Tsaka ang tanong ng iba dyan, paano nangyari yung malversation
Paano nangyari yun kung hindi naman siyang direktang nag-i-implement ng proyekto? 'Di ba dun palang magtataka ka na, eh. Anak ng putya, paano naging malversation yun? I-search natin yung malversation mga pare, para sure tayo. Ano ba yung malversation na yan, paring RJ? Malversation meaning. Okay? Wait lang ha. O ano tayo dito? Malversation. Ang malversation ay isang krimen kung saan ang isang opisyal ng gobyerno o taong may hawak ng pondo ng gobyerno ay ginagamit o kinukuha ang pera para sa maling pamamaraan o pansariling pakinabang, 'di ba? Ang sabi dito, ang isang opisyal ng gobyerno o taong may hawak ng pondo. Sino ba yung may hawak ng pondo niyang DPWH na yan? O sino ba yung may hawak diyan sa mga infrastructure na yan diyan sa may Bulacan, 'di ba? Itong si ah anong tawag dito? Si Yusek Bernardo, 'di ba? O sabi dito, pagnanakaw o maling paggamit ng pera ng gobyerno ng taong may responsibilidad sa pondo. Halimbawa, may pondo ang gobyerno na 10 milyon para sa flood control project. Ang opisyal na may hawak ng pondo, ayan take note, may hawak ng pondo ay kumuha o gumamit ng bahagi ng pera para sa ibang bagay na hindi para sa proyekto. So paano natin masasabi, mga pare, paano nila nasasabi na may kasong malversation o binabatong kaso kay Senator Bong Revilla, malversation? Hindi naman siya humahawak ng pondo. Diyang project sa flood control dyan sa Bulacan, di ba? O puta, dun palang alanganin na. Bakit nila sinasampa tong malversation, mga pare? Kasi I think malversation is walang yata yan, wala yang bill. So para palabasin na meron silang napakulong, para palabasin na meron silang nagagawa, sinampa nila ang kaso niyan, yung malversation, para nga naman maipakita sa mga Pilipino, o di ba meron kaming napakulong, o di ba meron kaming target, o di ba meron kaming ginagawa. Ganyan yan. Isipin nyo to, hindi rin naman siya ang humahawak ng pondo ng DPWH, si Senator Bong. Tapos meron pang may sinasabi na falsification o public documents, 'di ba? Tapos kung iisipin mo, sino ba ang gumagawa ng mga report kung tapos na o hindi pa nagagawa ang isang infrastructure project? Hindi ba ang mga opisyal mismo at engineer? O sino yung mga yon? 'Di ba? Sino yung gagawa nun? DPWH, si Yusek Bernardo at yung mga engineer niyang mga pulpol. 'Di ba? Anong kinalaman ni Senator Bong Revilla diyan sa Gago, 'di ba? Hindi, pinapaliwanag ko to, mga pare, para mas maintindihan nyo, mas malawak, para pangmasang para mas maintindihan ng pangmasa, para mas mababaw. 'Di ba? Para mas madaling magets. Kasi kung iisipin mo, pucha, DPWH, hindi naman DPWH secretary si Senator Bong Revilla, hindi naman siya, hindi nga nanalo 'Di ba? Dinaya nga yan kung tutuusin Meron pa nga tayong narinig, alam ko, dito kay Attorney Baligod, na sinabi niya, hindi ko matandaan yung exact na sinabi, lahat daw ng kasama sa alyansa nakatanggap daw ng parang pakimkim, ganon. So meron daw isa doon na hindi nakatanggap. Hindi kaya si Senator Bong Revilla yung hindi nakatanggap kasi, o hindi niya tinanggap kasi baka nga naman magsalita siya patungkol dun sa mga yun. Hindi niya naman ugali yung mga ganyan. So kaya siguro siya nilaglag dahil hindi siya nakikisama sa mga katarantaduhan ng gobyerno na to. Ganun din, aminin na natin, sige, sabihin na natin sumali siya doon, sumama siya diyan sa alyansa, pero hindi naman dahil sumama siya sa alyansa katulad na siya nung mga yun, 'di ba? Si Camille nga nandiyan 'di ba?
Si Camille Villar nandyan sa alyansa. Tapos, in-endorse ni BP Sara, tas bandang huli parang kampi pa sa ano, pinapabayaan na yung walang utang na loob sa ating presidente, si BP Sara, di ba? O kaya nga, nagtataka ako dito Hindi ba ang DPWH ang pangunahing nangangasiwa ng mga proyekto, di ba? Mga project na yan. At hindi ba opisyal, may mga opisyal doon na may tungkulin na siguraduhin o alamin kung tapos na ba talaga yung proyekto o hindi pa. Di ba sila yan dapat? DPWH yan. Tas ang matindi pa rito, kung sino pa ang may malaking papel sa sistema o sino pa yung parang pinuno, siya pa yung naging state witness, ang hayop. Sino yon? Si Bernardo, di ba? Putang ina, ikaw yung Yusik eh. Di ba? Ikaw yung may hawak niyan, ikaw yung may papel niyan. Ikaw yung may pinakamalaking trabaho diyan. Putang ina, ikaw ang nagkaroon ng kalokohan under sa'yo. Bandang huli, hindi ikaw pa yung bidang hayop ka. Oh, 'di ba siya yung state witness? Tapos parang bandang baka ba maya siya pa yung tatayo sa korte na magtuturo ng iba. Siya pa yung tumitistigo sa iba na utang ina. Ikaw yung gumawa ng kahayupan diyan. Kaya nakakabwisit Malaking kagaguhan talaga 'to. Diba kung sino pa yung sinasabing may alam sa loob ng sistema at siya pa yung hindi nakapiit, siya pa yung hindi nakakulong, siya pa yung malaya, siya pa yung pa-chill-chill lang, di ba? Utang ina, samantalang ang linaw-linaw na walang kinalaman o hindi konektado si Senator Bong Revilla dyan sa mga binabato nila. Ang weirdo di ba? Oh. Pero alam nyo, bilang isang mamamayan, mga pare, mapapatanong ka rin na ganito na baka kahayop tong gobyerno natin? Ganito na ba tayo parang parang ang style kung saan sila makikinabang dun sila papabor. Tapos kung wala kang pakinabang dadalihin ka na nila. Hayop, 'di ba? Kaya nga nakaka-frustrate, nakakabwisit, bad trip, 'di ba? Utang ina ninyo. Ito hindi ko sinasabing walang kinalaman o walang kasalanan si Senator Bong Revilla, pero lumalabas kasi yung mga ebidensya o lumalabas yung masasabi natin na sistema na sila talaga yung may pakana ng mga yan. Putang ina, anong kinalaman ng isang senador doon sa Bulacan? At isa pa, paano niya hahawakan yan? District engineer ang may mga hawak niyan. Mga congressman ang may hawak niyan, mga pare, hindi senador. Kaya mga congressman, may mga distrito yan. Sige, kung sa Cavite, okay pa Kasi taga Cavite siya Pero puta, anak ng hayop sa Bulacan, ang layo-layo. Kasi sinasabi ng iba, para pag meron siyang alibay na ang layo-layo, ganyan. Tinuturo ni Bernardo, iba-iba yung statement niya. 4 na beses, 6 na beses na nagpapalit ng statement para lang mag-connect-connect yung ginagawa nila. Doon pa lang alam mo ng sinungaling Anyway, lalabas din naman. Hindi, ang gusto lang natin, sige, pinagbibintangan nyo si Senator Bong, gusto natin yung patas na paglilitis, patas yung takbo ng kaso. Huwag nyong impluwensyahan, mga demonyo kayo, kasi bendalo kayo You have to bend the law. Mga unggoy ang puki ng ina.